Yes po, isang magandang umaga po. Araw po ng Lunes, July 27. At siyempre po, isang maalab at banal na pagbati sa lahat po ng kaanib ng Iglesia ni Cristo sa ika-100 at 12 pagkakatatag po ng Iglesia ni Cristo, 1914 to 2026. Happy anniversary po. Happy founding anniversary. Alam po ninyo, siyempre marami po, lalong-lalo na po mga politiko, yung mga nagpahayag po ng pagbati sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kaya lang po may mga napansin tayo doon po sa kanilang mga post po, mamaya po tatalakayin natin ng konti. Pero ang content ko po siyempre ay para po sa magaganap mamaya. Yes po. Napakarami po sa ating mga mamamayan ngayon ang nakaantabay dito. Lalong-lalo na po yung usapin sa barangay at SK election. Babanggitin po ba ito ng Pangulo? At kung babanggitin niya, ano kanya sasabihin? Sasabihin ba niya na postpone na ang halalan? Wala munang halalan dahil may krisis? Mga kabarangay, sa lahat po ng naniniwala at nagsasabi na pwedeng gawin yan ng Pangulo, ito po yung masasabi ko sa inyo. Hindi po, wala pong katotohanan yan dahil wala pong kapangyarihan ang Pangulo na mag-postpone po ng halalan. Pero, kagaya po ng nai-content ko na, pwede po niyang utusan o sabihan ang mababa at mataas na kapulungan na magpasa ng agad-agad ng bagong batas para ma-postpone ang BSKE sa November 2, 2026. Yan po posible. Pwede pong mangyari yan. Pero yung sasabihin ng Pangulo, walang halalan, may krisis. Fake news po yan. Kagaya lamang ng mga fake coin vlogger. Kami po kasi ng mga legit na coin vlogger, yung 1972 at 1974 na 1 peso o seresal, ay sinasabi po natin na walang mataas na halaga yan. Samantalang napakarami pong coin fake vlogger para magkaroon po ng maraming views, sinasabing binibili daw yan ng milyon-milyon. Alam po ninyo yung nangingibabaw ngayon mga fake news, mas pinapaniwalaan. At pwede rin po na sabihin ng Pangulo na kung sakasakali nababanggitin niya na maghanda-handa na kayo na mga nakaupo dahil matutuloy na ang barangay at SK election. Ito ay isang batas na nakatakda na. Pwede po niya sabihin yan. At pwede rin pong hindi babanggitin yan mga kabarangay. So yan po yung pwedeng mangyari mamaya. At ilang oras na lamang po. Yes po, ilang oras na lamang malalaman na natin. Ika nga, magkakaalaman na. Mga kabarangay, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung mga bumabati po sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kung mapapansin po ninyo, talagang litaw po yung iba na paepal. Dahil mas malaki pa po yung kanilang mga picture doon po sa mismong kapilya. Or doon po, kung minsan kasama po yung pinakapuno o pinakapinuno po, mas malaki pa yung picture nila. Yan po ay hindi po napapansin ng iba. Pero kung tutuusin po, ako po kasi bilang campaign manager, kapag sumasapit yan, bumabati din po kami. Kaya lang ang pinapagawa ko po, kailangan hindi mas malaki ang ulo mo o ang mukha mo sa pinuno ng iglesia kung nandiyan siya kasama sa picture. At kung hindi naman siya kasama sa picture, kung kapilya lang ang ilalagay natin, kailangan maliit lang yung inyong mga picture. Yun po yung lagi kong sinasabi. Kung may kontra-epal po sa mga nakaupo o sa kung sino pa man, sana sa susunod, kung sino man yung propagandist ng ibang mga politikong ito, iniisip ninyo. Kasi hindi naman yung politiko o bumabati ang bida. Ang binabati natin dyan, ang bida. Kaya kailangan mas litaw yung sa kanila. Hindi, kasi halata-halata, ito magalit na yung gustong magalit at sumang-ayon na yung gustong sumang-ayon. Napakalaki ng picture mo tapos bumabati ka ng maligayang pagkakatatag or
happy founding anniversary din. Ang laki-laki ng picture mo, yung sa kanila, yung ganyan, napakaliit lang. Nasa inyo, yung kayo rin, ako observation ko lang yan bilang propagandist, nilalagay ko po sa lugar, protocol, ika nga. Siguro po yan muna sa oras at araw nito mga kabarangay, dahil nga po ilang oras na lamang ay malalaman na po natin, maririnig na natin kung ano talaga ang kahihinatnan po ng Republic Act 12232. Ito po ba ay mapopospone o talagang matutuloy na? Real talks based on facts.